makikilala nyo talaga, may ugali talaga si Ate John, kung mapapansin nyo. Pero yung ugali niya na yon, ano habang tumatagal, yun no. Dito na naman tayo sa bukid. At yun, meron tayong magandang ngayon topic o content. Yan, kung makikita nyo sa ating thumbnail, si Ate John at si Kuya Bay. Yan, yari ka ngayon Kuya Bay, tapos ka ngayon. Di biro lang po. Ito talaga natin, di ba? Kung unting recap lang po, kasi sa nakaraan ko pong vlog, no, tinanong ko rin po kayo kung okay lang po ba na yun, yung reaction natin bilang kung sino ba sila sa atin. Di ba po si Kuya Ka Business kunwari ay sino ba sa akin? Sino si Kuya Ka Business para sa akin? So yun, mangyayari yun, yung content na yun siguro sa huli. Sa huli na po, no, unahin lang natin yung mga, syempre mga miyembro ng pamilya muna, no. At yun, no, unahin natin sila Kuya Bay. Syempre, unang-una rin si Kuya Bay, no, sa panganay, at syempre kasama na rin si Ate John. Yan, yari ka rin Ate John. So yan, bago umpisahan, sa mapagpalang araw sa ating lahat. Good afternoon. Yan, may araw pa, oh. Ito pala yung suot natin nung nagra-rap tayo, no, sa Facebook natin. So kung mga di pa nakakaano sa akin, friend ko po sa Facebook, Kenneth Mayongge po ang aking pangalan, no. Yung iba friends ko na po, marami na rin pong kasi sa nakarang vlog pinakita ko po yung aking Facebook. Pero yun, simulan na natin to. Pero bago na naman, onting recap lang po tayo, kasi sa nakarang vlog natin, yun si Junji at yung subscriber na si Ma'am Lelani, si Ma'am Lani, no? Unahin natin si paring Junji, no? Isang binabating isang maayos na congrats lang ang masabi ko, kasi yun, mapapanood nyo yung vlog natin kay Junji. Siyempre proud din tayo na meron siyang nakakamit niya yung mga gusto niya, kasi meron na nga po siyang work, no? Saludo. At kay Ma'am Lani naman, no, sa ating subscriber na yun, napagkalooban din natin ng kala mo no? Napagkalooban natin ng tuta, kasi isa rin siya sa nag-comment, at kinoment niya po sa YouTube ang kanyang pangalan, at inad po natin siya. Ayun, nagkasundo po kami, no? Nakita po kami sa SM Caloocan. Yun, napakabait din po ni nanay. At yun, para sa akin naman yung tuta, kasi totoo yung feelings ko rin, no, medyo nalungkot rin ako, kasi nga mahal ko rin yung yung tuta. Napaka cute po, kasi parang ka rin, kumbaga parang nawalan ka rin, pero alam mo naman na yung pupuntahan nun ay safe, no, kasi totoong mabait po talaga yung mag-aalaga nun. At nag-update po sa atin si nanay, no, si Ma'am Lani. Yun, mega love shoutout po. At ito, tuloy na natin ang usapan. Simulan na natin to. Ito yung maikli lamang na video, no, maikling vlog o onting pahayag lamang po ng isang miyembro sa business family. Siyempre, para malaman nyo rin po, no, sa iba kasi yung kapag nakatungtong ka sa business family, iba yung kumbaga pag off-cam na, no, kasi iba baga bumabase lang sa napapanood nila. Pero siyempre iba rin yung sarili nating pahayag o opinion, may kanya-kanya tayong opinion. At ako bilang nanggaling po ako sa business family, no? Siyempre ba namang mai-share ko lang sa inyo ng aking opinion. At yun, simulan na natin kay Kuya Bay. Sa mga hindi nakakaalam, alamin nyo po. Di biro lang po. Si Kuya Bay, nakilala talaga natin yan pagpasok pa lang ng ka-business family. Siya na agad yung bumungad sa atin na pinagtitripan agad tayo. Si Kuya Bay, siya palatawa siya tapos kahit di niya pa gaano ka close, pagtitripan ka talaga niya, no. Kasi pagpunta pa lang namin doon, magkakasama na kaming magkakaibigan. Sila Cyclops, no, natatandaan nyo po. Siyempre papasok doon yung ibang istorya na, kasi siguro mangyayari to yung kay Papa Dins pag tinalakay po natin, no. Maraming sangkap yun, maraming doon papasok, kasi doon tayo nakilala, doon tayo nagsimula. At yun, tuloy na natin. Si Kuya Bay ay talaga siya, joker, no, joker po talaga, nakilala natin si Kuya Bay. Pero simula pa lang naman
simula pa lang naman no, dati kay Kuya Ka Business, di pa siya masyado nagsasalita. Minsan lang siya magbiro. Pero habang tumatagal, talagang ano niya papansin niyo po yung ano niya, talagang joker siya. Minsan below the belt yung mga ano niya, biro niya. Pero talagang magigets mo, magigets mo talaga na ganun talaga siya, maintindihan mo na lang na ganito talaga si Kuya Bay. Ganito talaga siya magbiro. Napakabilis ng ano niyan sa mga biro. Kaya minsan hindi niya alam, nakakasakit na. Ayun, sa mga mapapansin niyo po yan sa mga ilang vlog, no. Marami siyang ano, birong ano, totohanan. Nadaan lang sa tawa, pero ayun lang naman yung ano kay Kuya Bay. Sa mga biro niya lamang po ay minsan sumusobra na, pero para sa kanya yun, ano yun nakakatawa naman, nakakatawa kasi talaga pero pag iniisip mo, mapapaisip talaga yung mga mahal nating viewers na totoo ba yun, no? Yan lang naman ano kay Kuya Bay. Syempre para sa akin si Kuya Bay isang mabuting halimbawa, kasi talagang maaasahan po siya sa business family. Napakagaling yan ni Kuya Bay na ano, iba kasi talaga yung galing sa probinsya, no, laking probinsya. Magkakaiba po ang mga kuya nating kagwang ng ano, kagalingan, no? Mapapansin niyo si Kuya Bornok talagang maaasahan, pero sa ibang aspeto, no, si Kuya Bay noon pa man, no, maasahan na ni Kuya Ka Business, kasi siya yung unang nakasama niya siya yung unang naging kagwang, at proud ako kay Kuya Bay kasi hanggang ngayon, no, siya yung una at siya po yung nananatili. Kaya kung ano sa'yo Kuya Bay, saludo ko sa'yo, kahit na yun, kahit kami ni Kuya Bay marami rin din pagkakaunawaan noon, kasi nga 'di ba nung umalis tayo, pero nawala lahat ng yun, kasi unti-unti talagang ano si Kuya Bay nagbabago. Talagang ano siya, iba talaga yung natuturo ni Kuya Ka Business. Kasi kung mapapansin natin, no, sa akin din po, si Kuya Bay, di niya magagawa yung mga ganong desisyon kung walang patnubay ni Kuya Ka Business. Kung hindi siya natuto, kung sa sarili niya lang, no, baka marami na siyang nakasama ang loob na tao. Kasi pag sumasama yung loob niyan, minsan may nasasabi ang patalikod. Pero si Kuya Bay talagang nagbabago na po talaga ngayon. At yun, ano ko po yun, ramdam na ramdam ko po yun. Yung nakasama ko si Kuya Bay, ano po siya, talagang mapagmalasakit na. At syempre, kuya natin yan kuya kagwang natin yan Pasensya na po kung mababanggit natin si Kuya Intoy. Baga siya rin po, kasi dalawa po sila ni Kuya Intoy noon yung talagang ano natin. Kasi syempre halos lahat naman nakagwang, pero sila kasi yung nangunguna nun no, na magpayo sa atin noon, si Kuya Bay. Kaya yun, may ikling pahayag lang kay Kuya Bay. Yun, I love you Kuya Bay. Pasensya na sa mga ano natin nakaraan, no, mga hindi pagkakaintindihan. Meron ba? Meron ba? Hindi, ano po yun, ano lang naman po yun, kasi nakaraan, di ba, alam nyo naman po yung istorya natin na nung umalis po tayo. At yun, si Ate Jun naman, yan, si Ate Jun naman, yan, yari ka ngayon Ate Jun. Pero bago yan, no, si Kuya Bay pala, no, singit ko lang, kasi talagang ano natin yan, super close na natin si Kuya Bay. Kasi grabe yung ano namin, kakasundo talaga kami sa ano. May tatawanan kami, mga biruan. Yan. At yun, punta tayo kay Ate Jun. Sa Ate Jun naman, makikilala nyo talaga, may ugali talaga sa Ate Jun, no, kung mapapansin nyo. Pero yung ugali niya na yun, ano habang tumatagal, lalo mong malalaman na yung ugali niya na ganun kasi yung totoo, no? Ganun yung totoo niyang ano, nararamdaman. Baga, siyempre kung paplastikin mo lang naman, di mo talaga malalaman. Pero also known as maldita talaga si Ate Jun, no, kasi hindi siya plastic, no, hindi siya, kasi doon mo malalaman na totoo siya. At doon natin maintindihan na bakit ganun si Ate Jun, bakit ganun siya kamaldita. Pero yan, props kay Ate Jun, props Ate Jun, kasi naano rin natin siya sa sa probinsya. Parang may sinagot siya sa comment natin, at unting nagkasagutan kami natin Jun, pero dinilit ko na po yun.
At yun, nag-chat po kami natin Jun, no? Nag-sorry kami sa isa't isa. Siyempre, nauna na ako nang mag-sorry kay Ate Jun. Sa akin nagawa kasi di ko rin. Si Babol sumabol ah. Saan ka galing? Kailan po ah. Ayun no. Kanina di ko siya nakita sa labas. Diyan ka lang Babol sa. Mabait po talaga yan. Inakyat ako ah. Bilis ah. Pumasok ko bigla ah. Makita niya siguro yung motor doon. Ayan, may singit ko lang po ah. Kasi ang kulit yan. Makulit po talaga yan ngayon. Kung di ko to awatin. Wait lang po ah. Oh, yan na oh. Wait lang Bubbles. Magbablog lang si ano ah. Kuya Kenneth. Wait lang. Ayusin ko lang po. Tuloy na natin. Naawat na natin si Bubbles. Ayan, nandiyan na oh. May ihina. At sa Ate Jun. Ano po talaga siya. Sana kung napapansin nyo, siya po yung pinakamaraming ano noon no. Maraming bad comments. Napapansin nyo rin po ba sa mga ilang vlog. Kahit sa sarili niyang channel, binabash siya. Siya yung pinakamaraming naranasan. Para sa akin lang ah. Maraming pagsubok na dumaan kay Ate Jun na sa tingin ko na ano talaga. Napakahirap no. Parang ano ka rin kasi nakita ko rin sa kanya. Ba't siya binabash ng tao noon. Lalo na yung nakaraan lang no. Pero para sa akin simula nung pagbalik ko sa Ka-Business Family, doon ko nalaman na yung totoo. Doon ko pa nalaman yung totoo na doon mo rin maiintindihan kung bakit nagkaganon. Kasi yun nga dahil sa ugali natin dyan na totoo po kasi siya. At kung ano yung nararamdaman niya talagang siguro kung wala lang ano ni Kuya Ka-Business, marami na rin siya talaga nakasamaan na loob kagaya ni Kuya Bay. Pero dahil sa ano po siya, meron siyang disiplina na sa sarili. Kaya salamat talaga kay Kuya Ka-Business. Nananatili kung bakit hanggang ngayon nananatili rin sila sa Ka-Business Family. At yun, si Ate Jun para sa akin ay ano talaga, totoong maaasahan. Kita nyo naman, kahit marami siyang pagsubok na pinagdaraanan at yung tunay na talaga maaasahan sa Ka-Business Family, para sa akin na walang iba yun kundi si Ate Jun. Kasi siya yung pinaka all in sa lahat ng bagay, hindi man kasi sa mga gawang panlalaki, syempre natural panlalaki lang yun, pero sakaling mapapagtanungan mo ng mga impormasyon, mga kailangan, si Ate Jun yung malalapitan. Totoo po yan. Si Ate Jun talaga ay maraming alam. Madaming alam no. Lalo na noon nagsisimula pa lang tayo sa ating channel, nagtatanong rin tayo sa ano kung paano yung proseso sa YouTube channel. At makikita nyo naman sa Ka-Business Family na siya yung napagkakatiwalaan nila kuya. Minsan siya yung taga-monitor, siya yung taga-balita kala kuya. Yan, talagang ano yan, all in yan sa Ate Jun. Minomonitor nga ako niyan eh. Libero lang po. Si Ate Jun ay ano talaga, totoo at ano siya. Ano. So yun lang. Yun lang po. At salamat ng marami sa mga nakinig. Yan, may klimpayag lang po ba yan? Siyempre may kli lang po yun. At meron pa akong gustong sabihin sa huli no. Wait lang po. Yun, marami akong gustong sabihin na nakalimutan ko na. Kaya dapat pala pag naalala ko na, sabihin ko na sa inyo. Pero siguro sa sunod na lang nating mga vlog yun. Kasi nakapanginahin din pag na-upload na. Ay, may nakalimutan akong sabihin. May mga ganun po no. Yun, sa mga nakatapos po ng ating video, yun, salamat ng marami sa inyo. Kung okay lang po no, sa mag-comment po kayo bilang pagdalambing. At kung di naman, kung nanonood lang kayo silent viewer, ay okay lang naman po no. At salamat ng marami sa inyo. Yung paglalambing ko po ay press 4 no. Yan. At para maita ko rin po ang pangalan ninyo at pasalamatan ko po kayo sa comment section. At yun lang po ang storya ng ating content ngayon sa Ate Jun at si Kuya Bay. Yan, may unting pahabol ako kay Ate Jun. Kay Ate Jun ba? Ay syempre kay Kuya Bay na rin. At syempre sa lahat. Itong ano ko na po ito, yung mga sinasabi ko ay para sa akin lamang po no, na baga yung naranasan ko as a Kenneth, as a Medyo sa Ka-Business Family. At kung ano man yung mga nasabi ko no, hindi ko na po ano yun yan,
totoo po yan at wala nang mababago kung ano mang mangyari na sabihan ko kayong mabait na totoo po yan at kahit ano mang mangyari yan, kahit magkahiwalay o saan man pumunta, yun na yun. Yun na yun. Yan, salamat po sa panonood ninyo. Siyempre, pakinggan nyo po ang kanta ni Papa Jeans. Ang kanta ko kay Papa Jeans. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga nagtulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Gusto ko lang pasalamatan mga kagaya mo. Ikaw ang dapat na tularan at iniidolo ng karamihan sa tunay na buhay na ito. Salamat sa iyo Papa Dins, ikaw ang idol ko. Ang dami mo nang natulungan at yun ay may katibayan. Aking napapanood mga nahihirapan sa buhay ay tunay na iyong sinasagip nang hindi nanghihingi ng anuman ang kapalit. Marami ka ng pinag-aral, binigyan mo ng gabay at ang hangarin lamang sila ay magtagumpay upang ang mga pangarap kanilang mabot kamay. Dito ka nagsimula at ito ang ginawang tulay. Kung anong meron ka ngayon, Pops, deserve mo yan. At ang aming hiling, ikaw ay mag number one. Ikaw ang tunay na bida ng istoryang to. Sana dumami pa ang mga kagaya mo. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga nagtulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Mabuting hangarin, minana sa magulang. Ang iyong layunin nating kapwa matulungan. Mga galing sa ilalim may iyong inaangat. Kahit na ang daladalang pasan ay mabigat, hindi sapat sa iyo ang tulong na ganun na lang. Patuloy mo pa silang pinabalik-balikan, kaya marapat lang ikaw ay aming dapat kahangaan. Patunay na hindi mo sila pinapabayaan. Marami pa sa iyo ang tao na nangangailangan. Alam ko ding hangad ko na sila ay matulungan. Patuloy ka pa sanang gumawa ng kabutihan at ama na ang bahalang sa iyo ang magsukli niya. At bago matapos itong sinulat ko, gusto ko lang pasalamatan mga kagaya mo. Ikaw ang tunay na bida ng istoryang to. Patunay lang Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang. Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa iyong mga nagtulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Talagang maaasahan.